Luto ka naman po ng biko sa giant kawa nyo. Ano, sakto, masarap din yan. Sige, magluluto tayo ng biko. Amazing! Ano yung mga ingredients? Ayan, ito na yung mga ingredients sa ating pang biko. Kaso hindi ako marunong magluto ng biko. Alam ko na. Ayun, nandito na. Ito, minagic ko na nga itong lola ko para matulungan tayo sa pagluluto ng biko kasi talagang ilang dekada niya na itong ginagawa. So tara, magluto na tayo ng biko sa aking higanting kawa. At dahil nga hindi ako marunong gumawa nga ng biko, kaya talagang minagic ko nga itong lola ko para samahan niya nga ako magluto dito ng biko kasi hindi nga ako marunong nito. Kaya hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik nga nitong lola ko at nagumpisa na nga kami gumawa nga ng biko kasi napakamatrabaho nga daw nito. Binuhos na nga namin itong napakarami naming fresh gata dito sa aking giant kawa at maglalagay na rin daw kami ng asukal. At talagang tiwala nga ako na talagang napakasarap nitong magagawa nga namin biko kasi talagang ilang dekada na itong ginagawa nga nitong lola ko. At ang kwento pa nga sa akin ng lola ko na kapag meron nga daw sila mga pagdiriwang, talagang lagi siya nagluluto ng biko at talagang yun daw yung laging hinahanap lagi ng mga bisita niya. At talagang wala nga pagdududa kasi napakatagal na nga rin namin kinakain ngayon luto nga ng biko nga nitong lola ko. Talagang sarap na sarap nga kami. At matapos nga may ilagay nga sa gatay mga kailangan ilagay, kailangan naman daw tong halu-haluin ng dire-diretso hanggat medyo umitim-itim sila at hanggat medyo lumapot. At umalis nga lang ng saglit ngayon lola ko kasi magpipiga pa nga daw siya ng gata para dito sa ating ginagawang biko. At kahit nga ilang dekada na nga nagluluto nga ng biko nga itong lola ko, talagang ito nga daw yung first time niya na magluluto ng ganito karaming biko. At matapos nga ang mahabang oras sa paghahalo nga dito, ganito na nga naging itsura niya. At tinanong ko nga sa lola ko kung pwede na ilagay yung malagkit na kanin at sabi niya pwede na nga daw. Kaya naman dali-dali ko na nga nilagay dito sa aming hinahalo nga itong malagkit nga na kanin at sabi nga ng lola ko talagang dapat dahan-dahan lang yung paglalagay kasi pag tumalsik ka daw sa amin itong hinahalo namin talagang sobrang sakit. Kanina nga talagang hindi pa ako naniniwala sa sinabi nga ng lola ko na napakahirap nga daw magluto ng biko tapos ganito pa nga daw karami, pero ngayon talaga naniniwala na ako. Ang akala ko nga kasi yung paghahalo nga natin kanina yun na nga yung pinakamahirap na part sa pagluluto nga ng biko, pero hindi pa nga daw tapos. Tuwang-tuwa pa nga ako habang nilalagay ko dito sa ating hinahalo nga itong malagkit na bigas kasi akala ko onting halo na lang ay luto na tong biko natin, pero hindi pa nga daw. Kasi once pa nga daw na malagay yung malagkit dito sa ating mixture, talagang doon pa nga daw mangyayari yung pinakamahirap na part sa pagluluto nga daw ng biko. Habang unti-unti nga kasing naluluto nga tong biko, talaga unti-unti nga rin bumibigat nga yung hinahalo mo tapos kailangan mo sa talagang continue na haluin para hindi masunog. At habang ganun nga siya kahirap haluin, talagang kailangan mo siyang halu-haluin ng napakatagal na oras para nga talaga ma-perfect natin yung texture nga ng biko. At habang naghahalo nga ako dito, yung lola ko naman nga meron nga daw lulutuin na talaga magpapasarap lalo sa biko. Hindi ko alam kung ano nga itong ginagawa nga ng lola ko, pero ito nga daw yung magpapasarap lalo sa ating biko. At maya-maya nga lang din ay naluto na nga rin itong ginawa nga ng lola ko at talagang naluto na nga rin yung ginawa naming biko. Kaya naman agad-agad ko na nga ito pinaglalagay nga sa Tupperware kasi hindi naman nga ito para sa amin kasi pamimigay nga namin ito. At yung palang ginawa nga ng lola ko nga kanina, yung pala yung itatoppings nga dito sa biko. At talagang sobrang excited na nga ako na tikman nga itong naluto nga namin kasi sigurado nga ako na napakasarap nito. Pero bago nga natin tikman at ipamigay nga itong biko nga natin, mag-exfoliate nga muna nga ako nitong ating face kasi talagang sobrang nga tayong na-expose ngayong araw. Ito nga kasi yung lagi kong ginagawa kapag maghapon ako nagluluto para hindi talaga ako magka-pimple. Talaga nag-exfoliate ako ng mukha. Nakakatulong nga kasi ito makapaglinis nga ng mga pores natin, makatanggal ng white and black heads, nakaka-smooth at nakaka-bright ng skin natin. At ito nga pong exfoliating pads nga po ng Skin Tipik yung ginagamit ko na merong mga ingredients na HA, BHA, PHA. At dahil lagi ko nga siyang ginagamit talaga, ito na nga lang yung natira at bibili na naman nga ako. At after ko nga mag-exfoliate ka ng mukha, titikman na nga namin ng lola ko nga itong niluto nga naming biko. At talagang hindi nga lang ako nakangiti ngayong araw dahil sa lasa nga itong biko na niluto nga namin ng lola ko, pati nga rin yung mga pagbibigyan namin. Amazing!